Direct to the point na tayo, Ines, diba? Alam mo naman ang kumalat kayo sa social media. Kasi nga daw, nagbago na ang itsura mo. Hindi ka na daw nila makilala. Umo-okay ang enhancement, lalo sa mukha mo. Alam mo, sinasagot ko sila, ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mo. At saka nakaka-addict kasi ang pagpaparitoke, no? Nakadalawa na ako. So, ay, sinungaling ka, ang balak ka. Pinagsisihan mo ba ang pagpapagawa mo? Yung totoo. Makakasalubong ko, ay, hindi ko maganda sa TV. Mga kachika, ito na po, didiretsuhin na natin ang kwentuhan. Kasi ito si Ines ay nakaranas po na hindi maganda sa kanyang kasambay. Ano yung pinagdaanan mo sa kasambay? Siyempre, alam mo naman kapag 3-year-old, yung iba, hindi pa nakakapagsumbong. Eh ito, nagsusumbong na. Actually, nawala yung kwintas ko na 35,000. Aamin ka, usuntukin ko yung mukha mo. Sabi ng anak ko, Mami, yaya palo ako. Sabi niya, anong palo? Sinungaling ka, kang gagawa-gawa ng usap. Ay po, tekso ang ginawa ko, sinapak ko. Ang una, ganun. Pinangalawahan ko. Ano nangyari sa panganay mo? There was a time na kumakain siya sa CR. Dito na lang ako kumakain para mas okay. Ha? Tapos, eto pa. May nagme-message sa kanya na huwag siyang pupunta sa kantin kasi papatayin siya. Wow! Oo, papatayin siya. Naiyak tuloy ako. Ha? Oh, sabi ko nga sa kanya, saktan niyo na ako pero huwag kang anak ko. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, after 2 years na binalikan ko po ang aking kaibigan na si Miss Ines Veneracion sa kanyang mansyon. Wow! Welcome to my vlog! Hello, welcome back to me, my gas. My gas. Oo, ito na nga. At syempre kung bakit ako napasugod dito, alam niyo naman, napakaingay na pangalan ni Ines Veneracion dahil sa mga bagay-bagay. Direct to the point na tayo, syempre Ines, diba? Alam mo naman ang kumalat kayo sa social media, ang iyong pagpaparitoke. Ang tagal na issue na yan, di ba? Actually, 2 years ago tayo, in-issue na natin yan eh. Oo. Hanggang ngayon, hindi mamatay. Kasi nga daw, nagbago na ang itsura mo, Ines Veneracion. Anong masasabi mo na nagbago daw at hindi ka na daw nila makilala? Katulad naman ng paulit-ulit kong sinasabi, yung enhancement naman, kahit naman saan ginagawa yan. Hindi ko alam kung bakit dito sa atin sa Pilipinas, napaka-big issue talaga. Diba sa ibang bansa, sa Korea, kahit saan, sa States, ang dami mga nagpaparitoke. Tingin ko wala namang masama, di ba, kung magpa-enhance tayo. Hindi naman siya gumanon. Marami kasi nakapansin, dati kasi maganda ka na. Tapos, yung enhancement mo, parang sumobra. Umo-okay ang enhancement, lalo sa mukha mo. Actually, 20 years ago to nangyari. 20 years ago pa pala itong ginawa. This was 20 years ago. And si Belo nga yung nilapitan ko dati. Kasi nga, 20-year-old lang ako noon. Pero ang nangyari, hindi naman ako mukhang bata, hindi naman ako mukhang 20. Kasi nga, wala talagang laman yung face ko. Humpak na humpak talaga siya. So, mature talaga tignan. So, sabi ko, ano ko yung remedyo para at least medyo maging fresh, mas maging okay para magkalaman. Kasi, mabilis ang metabolism ko. So, kaya kahit na magpataba ako, hindi talaga ako tumataba. So, kahit na anong kain ko. So, syempre, pag tumaba ka, sasabay ang face mo. Baka mas maging okay. Eh, ang problema ko nga nun, kahit na anong kain ko, hindi talaga ako lumalaki. So, ayun, fillers ang naging sagot. So, syempre, hindi naman tayo pwedeng magpa-fillers ng kung kani-kanino lang. Kasi nakakatakot yun. So, ngayon, lumapit ako dun talagang expert na sikat talaga, na alam ko makakatulong sa akin. Lumapit ako kay Belo, di ba? So, yun nga, nagsuggest siya sa akin ng hydrogel, yung magandang classic. At in fairness naman, after naman yung ginawa yun, talaga namang ang ganda ko naman. 20 years ko naman talaga yun na-enjoy. Kumbaga, walang negative issues na lumabas. Liwanagin natin ito, 20 years ago ha? Yes, si Dr. Vicky Belo gumawa sa'yo. Yeah, si Vicky Belo ang gumawa na na-enjoy ko naman talaga. Kahit saan ako magpunta, ganda ni Ines, hindi tumatanda. Anong ginawa sa'yo ba ganito, sa Belo? Dito lang, wala kang makikitang scar eh. Ay, talaga? Wala talaga. As in, anything, wala talaga. Kaya nga sabi ko, ang galing naman talaga. Dati nga, hindi nga nalaman na nilagyan ako eh. Kasi hindi naman talaga OA yung pagkalagay. Hindi yung
Hindi Oo. ganun lumabas. Kakita nyo ngayon nyo lang napansin. Ah, Diba, as time oo. goes by, lahat naman tayo tumatanda. Diba, kahit na hindi ka nagpalagay, pag tumanda ka, Babagsak na. babagsak ka eh. Wala kang Magsasag nilagay na. ah. O, magsasag Oo. ka. Nung nagtitaping na ako ng MBR, mga batang release, so medyo nakikita ko na nga. O, tsaka kailangan kasi, may follow-up na yan eh, di ba? Para hindi Oo, lumabagsak. yes. So, Oo. kaya nilapit ko ulit sa kanya. So, gusto niyang ilipo. Na free naman. Kasi parang ang mangyayari, back job. So, parang gano'n. Kaya lang nagtitaping pa ako, so hindi pa pwede. Kailan kanya in-approach nung pinag-uusapan na yung pagbaba ng pisngi mo? Ako yung nag-approach. Ah, ikaw ang nag-approach. Oo, nag-approach. Pumunta ako dun sa isang clinic. So, siguro nabalitaan niya. Kaya ngayon, tumawag sila sa akin. Tapos, pinapunta niya ako dun dito sa Makati branch. So, yun, siya na mismo tumingin. So, sabi niya, oo nga, medyo bumigat na yung dito, yung ganyan. So, ang gusto niya, bawasan talaga. No. Sabi ko, sige, after na lang ng MBR. So, kung hindi mo pwede ipagalaw, nakikita siya sa screen. So, paano gagawin mo? So, ako nag-isip ako ng remedy na paano hindi mahalata anong gagawin sa makeup ba, ikontour ba, ganun. Ang ginawa ko, in-RF ko rito sa bahay. Pa-RF ako sa labas, tapos pa-RF ako dito. Yung Beauty Derm kasi merong effective na RF sila na tool sila na maliit lang. So, ang ginawa ko, twice a week or every other day talagang ginagamit ko yun. Pataas, pataas. Nagugulat ako. Yung mga eksena ko lately, lumiting pisngi ko. Sabi ko, oh my God! O baka naman pwedeng hindi na kailangang ilipo. Diba? Kasi ang problema ko naman sa lipo, pag tinanggal mo naman, bumalik ka naman sa dati, gumanon ka naman. Pero siguro alalay lang. Yun nga sabi nila, alalay lang. Sabi ng isang doctor, no, I will very careful with this, sabi niya. So, syempre, tiwala naman ako sa kanila. So, siguro kapag medyo malakas-lakas na loob ko, tsaka ako na lang gagawin para at least mabalik yung talagang dating face ko. Basta wag lang talagang huhumpak na gano'n. Ituloy mo na lang yan. Tapos, pag Di ba kung konting-konti hindi- na lang. Diba? okay, Kung oo. hindi naman kailangang ilipo, diba? Di RF na lang tayo ng RF. Tapos sabi nga nila, huwag ka nang magpagalaw. Oo na, hindi na, wala na ako ipapalagay dyan. Yan na yan talaga. Okay, Hanggang matapos tayo sa tumanda pisngi. tayo. Sa ilong, sinong gumawa naman sa inyo yan? Si Doc Hueco. Sabi ko ganun, hindi naging maganda yung gawa. Pang ilang gawa na Isa ba yan? lang. Ah, isa pa lang? Isang beses pa lang Oo. ginawa? Actually, nung una, ang dami talagang doctors na umayaw na. Sabi niya, kasi ang ganda na ng ilong mo. Nung Yung una, ilong mo, oo, sabi nila sa akin, ayokong gawin yung ilong mo. So, syempre, ang mga doctors, ewan ko para lang siguro kumita, merong gustong gawin sa'yo pa rin. Okay, hindi nila gagalawin to kasi nga, since maganda na, kapag ginawa nila yan, dalawa lang yan. It's either mas gumanda pa or pumangit. So ngayon, ayaw nila mag-take ng risk kasi nga, pangalan nila nakasalalay dito. So ang ginawa nila, alam mo kung anong gustong kailangan mo? Baba. Baba yung gustong galawin. Yung baba ko. Sabi ko, huwag na po. Meron akong kaibigan, hihingi na lang ako. Papaglutot na lang ako. Sabi ko, wag na. Wala ko talagang gustong galawin dyan or anything. Yung iba naman, yung sa jaw. Ha? Ano namang gagawin doon? Sabi ko. So, syempre, hindi ako naniwala. Ayoko na. So, ngayon ito nga. So, nagpunta ako kay Doc Hueco. Sinabi ko na anong maganda. Nakakakita ako mga Barbie nose. As in, ang ganda talaga. Syempre, alam mo naman, tao lang naman tayo. Nagkakamali. 'Di ba? Meron tayong gustong gawin sa buhay natin na kung yun yung magpapasaya sa atin, then Oo. gawin natin. As long Totoo. as hindi naman Correct. nakakapanakit, sumasagasa ng ibang tao, then okay lang. Gawin mo lahat ng mga makapagpapasaya sa'yo. Ilang taon na yan? Ito, 1 year na to. O sabi ko nga nun, wag nalalagyan ng bridge, itip na lang. At ang pinaka-ayoko, nagkaroon ng linya dito. So, syempre, kitang-kita sa camera sa mga batang riles, di ba? So, nagkaroon siya dito ng line, tapos nagkaroon ng bump dito. So, yun yung ayoko. Kasi bakit naman yung ibang mga nakita kong sample, I mean, wala namang ganito. Maganda, pointed, tas natural din. Ano Sana. sinasabi mo sa doktor mo? Sinabi ko yan sa kanya. Sabi ko, medyo pangit, medyo hindi naging okay. Kasi yung ibang mga kaibigan ko na nilapit ko sa kanya, bakit maganda? Pero yung I mean, sa'yo? ako yung artista na mas kailangan kong maging maayos yung trabaho. Bakit ako yung natsyempohan? Ayun nasabi ni Doc. So, tanggalin na lang natin. Okay naman ako doon. Para mabago, edi sige, tanggalin na lang natin. Pero sabi nila, kapag daw kasi tinanggal pala yun, hindi daw yun na ibabalik sa dati. Pero hindi naman daw papangit. Hindi ka natatakot na, no? Hmm. Hindi nakaka-stress. Piliin mo yung pisngi mo, yung ilong mo, di ba? Hindi ka na-i-stress dyan. 2 beses nga ako ng anak eh. Mas general anesthesia yung mga anak, di ba? At saka nakaka-addict kasi ang pagpaparito, okay, no? Sabi ba nila? Well, nakadalawa na ako. Wala kakadal. So- Ay, sinungaling ka. Ang balakang. Ay, hindi ah. 3. Ang binawasan. Makabawas. Di ba? Hindi nagiging hadlang sa director na pinapansin nila. Di ba pag sinisilip na sa camera? Alam ko naman na magaling kang umarte, pero kasi minsan nakaka-distract kasi yan. Ako ang nakakapag
napapansin. Ikaw na. Siguro, syempre, in respect na lang sa artista, parang I won't say anything na lang, mapapansin naman niya yan. Mapapansin naman din ng mga netizens yan. So, siguro yung mga ganun. So, ako nga, sabi ko, kung may mali, edi tama na lang. At O kaya least- yung mga bashers, di ba? Edi mag-advise kayo sa mga artistang idol nyo, di ba? Imbis na i-bash nyo, mag-advise kayo ng matino, ng maayos. Ano, Miss Ines, alam mo ganito ha, hindi ako basher, pero may mga ganyan. Ay, yung mga maayos, Miss Yung Ines, hindi maayos. ako basher, pero kasi nakita ko yung ganito, baka suggest ko lang ganito. Maayos! Alam mo, sinasagot ko sila, uy, thank you for the concern, ganyan-ganyan, o sige, ganito. Yung iba talagang mga malala. Ano yung malala? Yung talagang Ang gusto mong... ginagawa ko sa kanila, nagsisend ako ng emoji, ha ha ha. Ano yung comment na pinatulan mo, tatumbling ka talaga? Kulang na lang, lusubin mo sa Mukha daw akong bahay. anime. Mukhang di na daw ako gumagalaw. Mukha na siyang ganito, mukhang ganyan. So, syempre ako, ha ha ha. O kaya kapag hindi ako busy, magme-message ako, papatulan ko ng konti. Uy, ganda ka te, be kind. Mas maganda yung ginagawa mong ganon, Ganon, na hindi ha? masyadong harsh sa mga comment mo. Okay na yun. Pag inaway mo pa sila ng bongga, lalo ka lang nilang babalikan. Oo, kasi pikon ka. Pinagsisihan mo ba ang pagpapagawa mo? Oo. Yung totoo. Yung face, hindi. Kasi sabi ko nga, ang 20 ganda years ako after. naging maganda. So, hindi ko yung pinagsisihan. So, ngayon, okay, nagkaroon ng mali. Pero hindi siya maling-mali. I mean, hindi naman tumabingi yung mukha mo, hindi naman talaga... At least OA nililiwanag pagkaano. natin to that 20 years na po kasi yan nung pinagawa niya, Oo. kaya natural lang na magbago. Yes, as time goes Yung by, correct. lahat naman talagang nagbabago. Kasi mga may nababasa kasi ko, kasi walang humpay sa pagpapagawa, ayaw tumigil. Akala Hindi. nila siguro, nagpagawa ka na, pagawa ka pa rin ng pagawa. Hindi. Isang beses ko lang po talaga ito pinatira. Tira, charot. Pinagawa. Parang masaya, Diyos Oo. ko. Ayoko ng mga boring interview, no? In fairness to si Ines, di ba? Alam mo, Oo, masayahin ka ganun lang talaga. Dapat masaya lang, Oo. guys. Oo. Pagkatapos dito, ito pang gusto kong liwanagin. Parang meron akong nabasa sa'yo na naghahanap ka ng kasambahay, di ba? Yes, Nag-post ka, oo. di ba? Sabi ko sa isip ko, grabe to si Ines, nagpo-post sa Facebook. Hindi ka ba natatakot na nagpo-post sa Facebook? Gusto ko kasi dito awareness. Kaya ko sila pinopost kasi para malay mo, mag-apply sila sa iba. Tapos namukhaan. So, hindi natatanggapin. So, para at least makasave ka din ng ibang bata. Speaking So, of bata, mga kachika, ito na po, diretsuhin na natin ang kwentuhan. Kasi ito si Ines ay nakaranas po na hindi maganda sa kanyang kasambahay. Ano yung pinagdaanan mo sa kasambahay mo? Actually, yayan naman ako. Yung bunso ko, yung 3-year-old na baby ko. Siyempre, alam mo naman kapag 3-year-old, yung iba, hindi pa nakakapagsumbong. Eh, ito, nagsusumbong na. Yung unang naranasan ko, actually, pinapatulan siya. Anong klaseng Pinapatulan siya patol? in front of me. So, siyempre, kapag nagtatrabaho ako, hindi ko alam kung paano asikaso or alagang ginagawa niya sa anak ko. Pero kasi ako, bumibase ako dun sa nandito at sa nakikita ko. Isang beses, nandito kami sa sala, tapos hawak-hawak ng anak ko yung sinturon. Sabi ng anak ko, Yaya, palo kita, palo kita. So sinagot na ng, anong palo? Bigay mo sa akin yan. Hampas ko sa'yo yan. Ay! Sabi ko, bakit hampasin? Nagpasensya ako. Mga nakaraang araw pa nun, naririnig ko na medyo, ano ba? Halika na! Mga Natasha. So akala ko baka, kunyari, nagpapakananay lang. Di ba? Concern sa anak mo. Di ba? So isang beses, galing ako sa labas, pagod na pagod ako. Pagdating namin dito, kasi hindi ko siya sinama, para hindi na siya mapagod. Ako na lang nag-alaga sa labas. So pagdating, may pupo yung anak ko, sabi ko, Julie, sabi ko, pwedeng pakilinis naman yung bata. Okay, akyat sila. Pag akyat nila, bumababa yung anak ko. Hindi pa nakakalinis. Sabi ko, bakit? Tapos sabi ng anak ko, Mami, Yaya, palo ako. Eh, kasunod siya pababa, narinig niya. Sabi niya, anong palo? Sinungaling ka? Kang gagawa-gawa ng usap. Narinig ko na naman. So sabi ko, ha? So, nagpantig yung tenga ko. So, minura ko. Sabi ko, ikaw PI ka. Sabi ko, ilang beses na kitang naririnig na pinapatulan mo yung bata Pag wala ako, anong ginagawa mo dyan? Pinaakyat ko talaga. So, dun ko siya sinigawan. Sorry. Nanay mother instinct. Okay. So, sinabihan ko. Sinigawan ko talaga. Sorry, kailangan kong sigawan. Anak ko to eh. 'Di ba? I mean, wala ka respeto. Nandyan yung nanay. Tapos ganun yung gagawin mo. Kung sa harapan ko, ginagawa mo yan, what more nakatalikod ako? Baka mamaya, tinatapik-tapik mo na. Pwede ka namang makapanakit ng walang mark eh. Kasi iba dyan sabihin natin, o sinasaktan ba? May marka ba? May pasa? May ganito? Kaya kung saktan niya ng walang marka, sabunutan ko lang yan. Wala ka na makikita dyan eh. Nung kinakausap mo yung kasambahay mo, anong rason niya? Kasi po, ma'am, 3 years old na yan eh. Nakakaintindi na yan. Sinasaway ko lang naman siya. Sabi ko, kahapon, sabi ko, ano nga hampasin mo siya ng sinturon? Nandun ako, wala ka respeto. Sagot niya sa akin, ma'am, nagbibiruan lang
lang po kami, binibiro ko lang siya. Ay, wow! Ang ganda ng biro mo, te. Harapan ko, hahampasin mo siya, binibiro mo. Sa ibang nanay mo gawin yan. Tignan ko kung anong gawin sa'yo. Hindi nga kita pinagalitan eh. Pinalagpas ko nga eh. Kasi sabi ko, baka naman mainit lang ulo mo, baka naman may mens ka, o baka meron kang pinagdadaanan. Iniintindi mo pa rin. Iniintindi kita. Kasi baka mamaya, napagbuntunan mo lang yung anak ko. Sige, pasensya tayo. Kahit na nung mga nakaraan, mataas na talaga siya magsalita sa bata. Anong sabi niya? Dinay pa rin niya. Hindi ma'am. Hindi mo pinalo. Saan nang galing yung sumbong ng bata kung hindi mo pinalo? Kaya ayun, yun yung una. Hindi, syempre, pinaalis ko Okay. na. Actually, nawala yung kwintas ko na 35,000. Hindi ako nagbibintang, pero kasi, sorry kailangan ko sabihin na siya talaga yun. Kasi nung nagtitaping ako, nilagay ko yun sa bag ko, sa LV. Sinasama mo ba siya sa tape? Kasama siya. Nung time na nawala, kasama siya. At alam niya, nakita niya na nilagay ko dun sa bulsa. Pagdating ko dito, naiwanan ko dyan yung bag ko kasi nga sobrang pagod na talaga. Paggising ko, kinuha ko rito, wala na. Tinanong ko siya. Ay ma'am, di ko alam. Tayo lang nandito, te. Ikaw may hawak ng bag ko. Sabi ko, sino-sino ang nasa loob ng tent? Si Miss Diana po, si makeup artist na ganito. Parang inaano mo sa akin, isa sa kanila ang kumuha niya. Sabi ko, hello. Sabi ko, si Diana, baka mamaya ibili ka ng 10 kwintas. Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, ayun, deny. Pero since mabait tayo, hindi ko na pinaimbestigahan. Hinayaan ko na, sige, 35,000 na yan. Hindi mo naman yan ikakayaman, abuloy ko na lang sa'yo. So, hindi ko na inano kasi hindi din naman aamin eh. Pinalampas mo ulit. Yes, pero pupost kita. Para, hindi ka na kunin ng iba. 'Di ba? So, yun yung purpose ko kung bakit ako nagpo-post. Pero Kasi nung ito umalis yung- siya dito, nagkaroon kayo ng kasulatan. Kasi di ba, alam mo naman, mahirap na yun yung basta paalisin mo na lang. Baka bumalik sa'yo, di ba? Pinapulis mo. Hindi ko siya pinapulis. Ang pinapulis ko yung isa. Nakita kong sinaktan to. Iba pa yun. So, pangalawa na iba pala pa. itong nawala. Pangalawa na. Yun, talagang kinalimutan ko na yun. Etong isa. Pang ilan na to? Pangalawa Ito to. yung pangalawa. Etong bago. Ang bait. Kunyari, I love you, Jana. Bait sa harapan mo. Hindi ko alam. May ginagawa na pala kapag wala ako. Eh, syempre, yung mga batang reels, ang taping ko doon, MWF. Tapos minsan, dire-diretso, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. So, mga ganun. Akala ko talaga mabait. Mabait. Kasi Oo. pakita nga sa'yo. Oo, pakitang hasad. Medyo masakit na yung ulo ko sa kanya din. Kasi nga, kapag may mga tinuturo ako mga simple lang, hindi niya magawa. Like, yung bag ng bata, kailangan may wipes, may gatas. Problema, araw-araw, merong Sinasabi. naiiwan. So, kailangan araw-araw, i-remind mo. So, kung tutusin, madali lang naman ang trabaho. Kasi, tumutulong ako sa kanila. Hindi ko inaasa sa yaya lahat. Kumbaga, ako nagpapaligo, ako gumagawa ng pagkain, ako nagpapakain. So, sila, mag-a-assist lang sila. Ma'am, ito yung diaper, ma'am, ito yung ganito, ito yung pagod na pagod ako, Sila kaya na. yung paliguan, sige kayo na. Pero kasi most of the time, talagang tumutulong ako kasi yung bata, makamami din talaga. Ayaw sa yaya. Kahit na kanino, ayaw magpagawa sa yaya. So, syempre, gusto ko din naman yun kasi nga talagang ayoko din namang humahawak ng iba. Kaya lang naman may yaya. Para kung may trabaho ako, may iwanan ako, Oo, may trusted correct. akong ano. So, eto na, true enough. Neto lang to, 2 months ago lang to. Galing kampanya, pagod na pagod ako. Humiga ako sa kama. Kama, CR. Ang pagitan nun, yung glass lang. Pagod na pagod ako. Siguro ang akala niya, tulog na ako. Sabi ko, pwedeng pakihugasan na. So, higa ako. Pero hindi ako tulog. Nakapikit lang ako. Naririnig ko na iyak yung bata. Gumaganon. So, pagising ko, shit, naiyak. Tapos sabi niya, sakit ha, sakit. Gumaganon. So, sabi ko, bakit may masakit? So, pagpunta ko dun sa CR, nakaganon ako. Syempre, dahan-dahan ako. Curious ako bakit may ganon Pag ganon ko, nasaktuhan ko, hinampas sa likod. Kaliit ng baby. Hinampas sa likod. Hinampas sa likod. Pok, ginanon. Pero ito kasi, naisip ko huli na. Nung huling-huli na sabi ko, shit, wala akong ebidensya. Kasi gusto ko sana may ebidensya. Pero hindi Yung pag nakita mo sa akto, hindi mo na maiisip na i-video. Na Totoo. parang, ay, asan na yung phone ko, video ko. Hindi mo na maiisip yon. Kasi parang, ang maiisip mo na lang yung kunin na yung anak mo Totoo. Kasi baka mamaya, Mas malala pa. mas malala pang gawin. Pagkahampas, anong susunod? Baka sabunutan, baka itulak. Ay po, tekso ang ginawa ko, sinapak ko. Sinapak ko ng 2 beses. Binagulat siya. Gulat siya. Saan nang galing yung kamay? 'Di ba? Sabi ko, nagmura ako. Sabi ko, una, ganun. Pangalawa, pinangalawahan ko. Tapos sabi ko, pinagdududuro ko. Sabi ko, ang kapal ng mukha mo. Sabi ko, sino ka para saktan mo yung bata? Di, syempre, nasaktan siya. Sabi niya, ma'am, hindi ko naman po sinaktan. Sabi niya, ginaganon ko lang siya sa, pinipihit lang daw niya. So, minura ko ulit. Sabi ko, anong pinipihit? Magsisinungaling ka pa sa akin? Kitang-kita ko, kanina pa ako nandyan. Sabi ko, hinampas mo. Sabi ko, ganun, aamin ka o susuntukin ko yung mukha mo.
Ganun ko. Sorry po nanay kasi. Totoo, So, syempre, maiintindihan ka ng lahat ng nanay. sabi ko, susuntukan ko. Nakita ko yung singsing ko, ang laki. Dudugo nito. Kasi nga, pag nagbaboxing ako, yung sinasabi nila, malakas daw ako manuntok eh. Buti na lang nag-control pa rin ako. Kasi pwede dumugo yung bibig, correct. pwedeng mapasaan ko talaga. Mapapasa. So, medyo nag-control ako. Pero bumaganon yung bunganga ako. Syempre, yung gulat ng anak ko, nagkaganon lang siya. Nanonood lang siya. Nanonood lang siyang ganon. So, umamin siya. Sabi niya, ma'am, pinalo ko po, pero mahina lang naman po eh. Anong mahina? Minura ko na naman. Kuda na naman ako. Ang kapal ng mukha mo. Ganyan. Gusto mo, gawin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kasi napakulit. Pinangatluhan kulit. Sabi ko, ganito. Bugi na lang kulit siya. Sabi ko, kapal ng mukha mong Sabi ko, bumaba ka na. Sabi ko, sasaksakin kita. Sabi ko, ganun sa kanya. Pag wala ako rito, anong ginagawa mo sa anak ko? Ma'am, hindi ko po yan sinasaktan. Umami ka. Anong ginagawa mo sa anak ko pag wala ako? Ngayon nga, nandito ako. Ang kapal ng mukha mo, nandyan lang ako. Pagitan natin, glass lang nandyan lang ako. Tapos sinaktan mo, ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mo. Sabi ko ganun sa kanya. Naiyak tuloy ako. Siyempre, natural lang yun eh. Nanay ka kasi. At saka, yung pang wala yung tatay nung anak mo, alam mo yun yung pakiramdam mo, naapi yung anak mo, kawawa, di ba? Kasi ganun talaga, di ba? Sabi ko nga sa kanya, saktan nyo na ako pero wag ang anak ko. Sa mga iba pang papasok dito, wag ang anak ko. Kahit ako na, chismis nyo ako, sabihin yung ganito ako, sabihin yung ganyan ako. Wala akong pakailam, pero wag na wag yung dadapuan yung anak ko. Di ba lahat naman ng nanay ko? Oo, naiintindihan kita kasi, Diyos ko, batang babae na 3 years old, gaganin mo na ang liit-liit. Di ba anong laban? Ang laki mo. Yung anak ko, buong gabi, yakap-yakap ko. Alam mo kung ano sinasabi sa akin ng anak ko. Mami, palo ako ni Nika eh. Paano ka pinapalo? Hampas na ako dito, ganun. Araw-araw yun. Araw-araw binabanggit ng anak ko. So sabi ko, ganun din na, mawawala na siya. Okay, wala na. So, paano natapos ito? Kinabukasan, pinapaalis ko na siya. So, humingi po siya ng sweldo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko, ganito, sabay kita sa labas. Habang nasa kotse, sinabihan ko siya. Sabi ko, daling kita presinto Sabi niya, ha? Gulat siya. Yes, bablatter lang kita. Re-record na kita. Para mamay, baliktarin mo pa ako, nasinaktan kita eh. O, teka lang, di ba? Anong dahilan? Dinala ko sa Antipolo. So, kinuwento ko lahat. Hindi naman nagalit yung sa kanya, pero talagang pinagsabihan siya. Sabi sa kanya, ay naku, sabi niya, bakit mo ginawa yun? Sabi niya, huwag mo nang uulitin to Kasi pag to inulit mo, nakatagpo ka ng amo na masyadong ano sa anak at konting kanti mo lang, baka kung saan ka pulutin. Kinuwento ko sabi ko, ma'am, sorry pero sinaktan ko. Hinampas ko. Tapos sabi niya, instinct ng nanay yun Ganun talaga. Buti nga yan lang ang natamo mo. Swerte ka. Yan lang ang nakuha mo. Oo, kasi kung iba-iba yun, Kung ibang nanay yan, kung andito pa yung tatay ng anak mo, ay di naglalong nanginginig ako noon, tapos tumawag ako. Sabi ko, hinampas sa likod yung bata. Sabi ko gano'n. Sinumbong mo na kasi. Sinumbong ko na. Ganun sabi niya, teka, andyan pa ba? Pakulong mo. Sabi niya, paano mo na? Sabi ko, hindi. Teka lang, kakausapin ko. Kita mo ang bait ko pa? Hindi ko sinunod yung tatay na ipakulong ko. Dalhin ko na agad, tapos ipakulong ko daw. Sabi ko, kung sa iba yan, baka pinaglalamayan ka na. Grabe yung experience mo rin pala sa paghanap ng kasambahay. Oo, grabe. Sobra. Hindi naman po talaga lahat ng kasambahay ganyan. Meron talagang mangilan-ngilan. Hindi lahat. Baka masyado kang mabait. Yun din sinasabi nila, yung tita ko, pag mo kasing i-spoiled, nang-spoiled kasi ako ng yaya. Kapag kasi magaling, kapag kasi mabait, bigay ako ng ganito, bigay ako ng tulong din sa... Medyo hindi ako nagagalit So hindi ako nagagalit. So okay lang magkamali kasi si ma'am, pag nagalit naman yan, nambabakla lang Nambabakla lang kasi ako kapag yung mali-mali na, bakla ano to? Sinabi ko na sa'yo ikaw yung mabaklang way, hindi yung mapangmatay. Ayoko kasi nang ganun din. Sa dami-dami mong experience sa mga kasambahay, natuto ka na ngayon this time. Sabi ko nga sa Facebook, yung mga nanay dyan, yung mga working mom, sabi ko mag-ingat kayo sa pagkuha ng katulong. Sabi ko pero hindi ko rin kasi alam kung paano nyo yun gagawin. Kasi kahit ako ngayon, inaaral ko pa rin kung papaano ba. Siyempre kapag nasa trabaho ka na, hindi mo na alam So although ngayon naglagay ako ng
CCTV. Ayun ang pinaka-perfect. Naglagay ako ng, kaya lang ito naman yan. Okay, lagay ka ng CCTV. Pag nasaktan na, wala ka. Pag nasaktan na, paano ma-avoid yun? Nasaktan na. Kahit ba may CCTV, nasaktan na yung anak mo. Marami na nagko-comment dito. Saan mo ba kinukuha yung mga kasambahay mo pati? Yun. Meron akong isang nagbibigay sa akin. Nagbabayad ako ng 2K. Kasi yung ibang agency ang mahal eh. Bayad ka ng 7K, bayad ka ng 12K. Yan, sisingilin ka nila ng ganyan. Mga 3 beses daw pwede mong palitan. May na-experience kasi ako na okay, 4 na beses pwedeng palitan. Pero bago palitan, umaabot na ng 3 buwan bago palitan. So pag 3 buwan, sasabihin nila, ay, lapse na po mo, may magbabayad na kayo ulit ng placement fee. Ha? May ganun. Actually, wala sa agency. Nasa tao. Sabi nga nila, ang pagkuha talaga ng yaya at kasambahay, swertihan talaga. Totoo. Totoo yung swertihan talaga. Ako nga, kaya nga ako nagiging mabait sa kanila. Siyempre, pag mabait ka sa kanila, mas aalagaan nila yung Oo, ibabalik nila yung kabaitan mo. Ganun dapat, di ba? Yes, kaya ganun ang ginagawa ko sa kanila. Pupunta ako sa ibang bansa, pagbalik ko, may damit yan. May mga pasalubong. May mga pasalubong, may chocolate. Ni-spoil ko din talaga. Yan si Ines. At saka si Ines naman, hindi naman lumaking mayaman. Oo. Kaya alam niya kung anong pakiramdam ng pinagdadamutan, di ba? Oo, kaya ayoko. Oo. So pag nandito sa bahay, lahat ng groceries, nakakain nila yan. Tapos kumakain kami sa labas, nagre-restaurant kami. Menu nila. Order ka, anong gusto mo dyan? O kaya pag ako naman nag-order, masarap pa rin yung kinakain nila. Di ba? Dapat kasi gano'n eh. Pero siguro talagang nasa tao na talaga yan. Kasi kahit anong bait mo, kung talaga sila, hindi sila likas na babait, lalabas at lalabas ang tunay nilang ugali. Tapos talagang kinakausap ko, kinakwento ko sa kanya yung background na nangyari sa amin. Na nangyari sa anak ko lately ha, ganyan-ganyan. Pero pinapulis ko ha. Once na nakapanakit sa anak ko, sorry, mananakit din ako. Sorry, kasi nanay ako. Eto na, yung nanay nung nakapanakit sa anak ko, umiiyak. Iyak siya. Ba't mo Pinoy? Ganyan, di ba po? Sabi ko, ate, anak sa anak ang labanan natin dito. Huwag mo kong sisihin kung nag-post ako. At karapatan ko yun bilang ina para maprotektahan ko rin yung ibang mga anak na maaalagaan ng anak mo. Sabi ko nga sa kanya, bakit niya ba ginawa yun? Ba't ba niya pinalo? Ba't niya ba pinapatulan yung bata? Tapos ayun, humihingi ng tawad. Sabi ko, ate, kausapin mo yung anak mo. Gigil na gigil ka talaga. Oo, di ba? Pero tama naman yung Wala ginawa silang mo. sapat na isip. At least nalampasan mo na yan at na-discovery mo kung ano yung ginagawa ng dati mong kasambahay. Diba? Kapag sobrang likot talaga at yan, sinasaktan ka, pwede mo namang hawakan sa kamay. Oo. Explain mo sa kanya na, Bad John, this is not acceptable, ganito, ganyan, magagalit si Papa Jesus, baka mamaya mawalan ka ng dede. Ganunin mo, o kaya bigyan mo ng ibang laruan para hindi mamalo. Ano ba? Nanay ka din, diba? So, dapat alam mo kung anong gagawin. O kaya, hindi mo masupil talaga, sumbong mo sa akin. Then, I'll do the work. Nanay ako eh. Karapatan ko yun. Ako, kaya ako siyang paluin. Ako yun, nanay ako. Pero hindi ikaw. Never na never kayong mananakit ng kapwa. Sana maiwasan talaga nila yung mga ganyan mga nangyari sa'yo. Kasi kita ko galit na galit ka talaga eh. At least ngayon, okay ka na. Nagkaroon ako ng anxiety ba tawag mo? Ay. After nun, 2 weeks habang nagmamaneho ako, tumutulo yung luha ko. Naaalala ko yung nakita ko. 2 weeks ako nag-suffer sa mild depression lang naman dahil dun sa nakita ko. Habang nag-drive ako, tumutulo lang luha ko. Bakit ang daming mga masasamang tao? Tapos ngayon, since matatapos na yung mga batang grilli, sabi ko ako na mag-aalaga sa'yo. Ayan, may yaya pa rin, pero ako talaga At least andito ka. Oo, andito ako. Ako yung papakain, ako yung nagpapaligo. Yung yaya lang talaga yung nag-aayos ng gamit. Tapos araw-araw hanggang ngayon, Mami, palo ako Nika. Ay, trauma na. Trauma siya. Sabi sa akin nung manager ko, psychology mo, sabi niya. Kasi kumbaga, siguro, ipakausap ko lang pakausap mo daw. lang, Kasi oo. baka mamaya, na-trauma kaya paulit-ulit na nagsasabing pinalo siya. Kaya naman pala, nararamdaman ko kanina habang nagkikwento ka kung bakit ka naiiyak. Kasi parang, paano na lang yung pag nakita mo yung gano'n? Oh? Ay, ano, ang cute-cute, diba? Ito, ang cute-cute, tignan mo. Oh. Ito si Jana. Anong gawa sa'yo? Si Nika, palo ako ni si Nika sa likod. Paano kanya pinalo? Paano? Si Nika. Si Nick. Oh, di ba? At Tinanong least- siya nung police. Tinanong Ay, siya. kasama "Anong-" mo siya. Sinama ko siya. Nasa kotse pa lang kami, sinabihan ko na siya. Sabi ko, alam mo, pag yan, kinausap ng police, talo ko na. Talo ko na talaga. Tapos, ayun, true enough, kinausap siya. Nagsalita. Papasok sa child abuse yun, diba? Diba? Ay, Diba? nako, ang malaga ngayon, nawala na siya sa pader mo, nawala na siya sa anak mo, hindi niya na magagawa yan sa iba. Nag-post ka sa Facebook para maiwasan din siya kasi kawawa din yung... Oo. Kasi yung Oo. iba siguro na, ano sila na, bakit
bakit pa sana dinil na lang ng privately? Ay, hindi po. Kaya po ako nagpo-post para po awareness din sa iba na mapapasukan. Pero alam mo, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo rin dito, mga inanakit mo, di ba? At least yung career mo, no? Patuloy pa rin. Meron ka pa rin projects. At sobrang ako nagpapasalamat sa GMA7 kasi nagbukas sila ulit ng pinto para kay Ines. Hindi ka naman mawawala. Alam mo kung bakit? Magaling ka kasing artista. Alam natin lahat yan, magaling si Ines Veneracion. Di ba? Yan ang nagtanggal sa sexy roles mo, sa galing mong umarte. Ngayon nga sa MBR, kapag meron ako mga eksena, kinakabahan pa rin ako. Kinakabahan ka pa niyan? Bakit? Kaya lang pag kinakabahan ako, lagi ko na lang iniisip, Ines, ang tagal mo ng artista, dapat manina lang yan, dapat okay lang yan. Kagabi, dito sa new show, ay thank you GMA7. Ano yung new show mo? Hindi, guesting lang naman to, 2 days. Sama ka, GMA din to. At saka ang bago naman, si Miss Gladys Reyes, napakabait at napakahusay din. Pero alam mo yung nakakatawa mo, sa kabila ng pinagdadaanan mo dito sa mga kasambahay, di ba at least may binibigay sa'yo yung mga proyekto para kang lumili. God is good all the time. Correct. God is good all the time. Actually, after ng MBR, talagang nagsimba ako sa Pink Sisters. Ito nga yung sinasabi ko na palagi, hindi binibigo ng Pink Sisters. Pag nagpupunta ako doon, nagpapasalamat ako. Tapos kapag humiling ako, sa 8 o 6 na yung sinulat ko, 4 doon natutupad. Itong guesting ko na to. After MBR, nagsulat ako. Sana po magkaroon ako ng mga follow-up, kahit mga guesting lang. After ilang days. Alam mo kung bakit ka binibiyayaan pa rin? Kasi alam ng Diyos na mabait ka. Inilalaban mo lang naman ang tama para sa anak mo, kaya ka naging physical sa kasambahay niya. Yes. Naku, hindi lang talaga dito sa bunso ko. Kahit po dun sa panganay ko. Nilalaban ko ang 2 anak ko talaga. Doon naman sa school, mga bully naman. Ano nangyari sa panganay mo? Galing siya sa Assumption, 6 years siya doon. Tapos after nun, nilipat ko siya. Kaya ako naman siya nilipat, hindi naman dahil negative. Nilipat ko para new environment. So paglipat ko sa kabila, hindi ko alam, disaster. Sobrang daming bullies. Una, napagpapasensyahan ko pa eh. Sabi ko, bakit hindi ka nagsusumbong? Kasi mami, kilala kita eh. Sumusugod ka kasi. Baka may gawin ka. So instead na isumbong sa akin, sinusumbong na lang niya kay Daddy Mon niya. Si Mon Confiado. Kasi yun ang takbuhan niya din kapag ganyan. Kasi nga si Mon medyo mas kalmado. Pero kasi kung di ako kalmado, nanay, syempre. Kumbaga nasa tama lang tayo. Pag alam natin nasa tama tayo, laban natin yan. Ako naman pag mali yung anak ko, ay hindi ko konsintihin yan. Papagalitan ko pa yan sa harapan mo. Pero kung tama kami, lalaban ko talaga yan. Git ng school year na, ayun na, nandyan na yung natutulog siya, pagising niya, may nakadikit dito, napangit ako. So hindi niya alam sinong naglagay. Okay, pangalawa naman, tulog siya ulit. Pagising niya, may nakasulat din dito. Dito siya nasulatan. Kung hindi niya tinatanong kung sinong gumawa nun, pero may mga idea na siya. So there was a time na kumakain siya sa CR na. Dito na lang ako kumakain para mas okay. Ha? Tapos, eto pa, mayroon pang sa Discord, may nagme-message sa kanya na huwag siyang pupunta sa kantin kasi papatayin siya. Mga ganun. Wow. Oo, papatayin siya. So, nakita ko lahat ng mga conversation na ganun. So, mayroon ding classmate niya na sinend din yung conversation nila na ganun na huwag mo siyang dadalhin sa kantin. So, syempre, natakot ako bilang nanay. So, nag-report na ako. Since yun na yung nangyari, pumunta na ako sa school, ni-report ko na may ganito, may ganyan. So, inimbestigahan nila. Wala namang nagawa yung investigation na ginawa nila. Wala naman. Ano lang, hindi din naman nila ni-report sa akin kung ano ng balita doon. So, parang binigyan na lang yata siya ng bodyguard or guard doon sa school. Ang ginawa daw, lahat daw ng mga students na papasok. Kasi nga, panaksak na eh. Check lahat ng bag. So, yun lang yung pinaka, at least, na magagawa nila. Gusto nga namin, nag-usap kami ni Mona, i-pull out na lang yung bata sa school. Kaya lang sabi ng bata, mami, tiisin ko na lang. Nakasambay talaga 2 months. yung anak mo. Ang bait, oo, hindi nga naganti yan. Sabi niya, mami, titiisin ko na lang. Sabi niya, 2 months na lang naman. Nung natapos, ang saya ng anak ko, nilipat ko sa Lasal. Doon sa school na yon, nagkaroon siya ng 75, 68. Grabe, no? Talagang ngayon ko talaga napatunayan. Kasi dati napapanood ko lang eh, na talagang malaki yung magiging effect sa academics nila. 68, 75, hello? Ba't ganun? Eh, puro 90 plus yan dati. Ngayon, nilipat ko sa Lasal. Mami, happy ako dito sa school na to. Sabi niya ganun, ayoko lumipat. Kasi sikat siya dun eh. Lumaban pa siya dun ng Binibining Lakambini. First runner-up siya. Nag-excel. Oo, nagaganon siya. Siyempre, may mga play na sa school. So, nag-play siya. Pinalakpakan siya ng maraming tao. Tapos, sikat siyang student doon. Kaya ayaw niyang umalis. So, marami siyang naging friends. Kaya masaya siya dyan. At, ang grades niya ngayon, nagulat ako. Well, 2 points na lang, pasok na siya sa honors. Ang pinakamababa niya kasi 86.
Ang pasok kasi sa honor, 88 pataas. So, nagkaroon siyang isang 86. Kung yun naging 88 or 89, pasok talaga siya sa honor. Pero ang grades niya, 86 mababa. Then 89, 93. Sabi ko, oh, yung galing. Ang layo. Ang layo sa pinanggalingan niya. Minsan ba hinahanap mo na sana meron kang kasama sa buhay? Diba nagpipink sisters ako? Lagi kong sinusulat yun sa bandang huli. O sana magkaroon ako ng dawan. Kasi nga, at my age, 44, syempre, lalo na babae tayo. Gusto natin na... Babae talaga tayo. Diba? Kasama ka na doon, pare. Syempre, gusto natin na may katuwang sa buhay. At ayoko na sana, alam mo yung paiba-iba. Wala na ako sa panahon na naglalaro. Sabi ko nga kay Lord, sana po makilala ko na yung the one. Kasi gusto ko na sana mag-settle down. Gusto ko na sana ikasal. Or kahit hindi ikasal, pero sana yun na yung permanent, yun na yung last. Pasasaan, syempre, di ba nakita mo, unti-unti na, nakakaproblema ka sa anak mo, naayos mo. Tapos eto na, papunta na sa'yo, maayos na lahat-lahat. Alam mo ba yung Batang Quiapo? Hiniling ko yan doon. Nag-guest ako doon, 2 weeks ako doon. Nung hiniling ko siya sa Pink Sisters, siguro after a month na meet ko si Coco. Tapos nagbiro lang ako. Sabi ko, baka naman pwedeng makaguest naman sa show mo. Sabi niya, akong bahala. After a month ulit, tinawagan niya yung manager ko. Nakakatuwa. Kaya sobrang salamat ako sa Pink Sisters. Tapos itong mga batang release, sinulit ko rin to. Serye. So natupad ulit. Kaya bumalik ulit ako doon para magpasalamat. Tapos na tong serye. Ito Maka, TV guesting, sinulit ko rin to. Patuloy wala ang panalangin mo kasi talagang nilidinig ka ng Diyos. Siguro din kaya din talaga nagiging ganito, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Yun nga, katulad ng sinabi mo, mabuti naman tayong tao. Wala naman tayong nasasagasaan. Kaya yung mga ibang bashers, okay lang po yun. Sa mga negative po na sinasabi nyo sa akin, okay lang po yun. God bless you all. Yun lang. Yan, God bless you all. Laban ka lang talaga. Alam mo, nakakatawa. I-promote mo na yung business mo. Ako lang magpasalamat syempre sa mga sponsors ko. Ayan, unang-una sa lahat, ang aking Sisi Ray Aninoche. Ang napakaganda kong Sisi. Ang CEO po ng Beauty Door. Siya talaga ang reyna ng beauty. Kaya ako talaga beauty pa rin. In person. Wait lang kasi baka may mag-react na naman. Kasi talagang in person, lalaban naman po talaga. Maganda po siya sa personal. Bakla. Ay, ibang-iba. Ibang-iba ka sa personal. Ilalaban ko to, magpa-picture tayo. Sasabihin ko sa kanila, maganda ka sa personal. Ganun talaga. At least ikaw, handa kang tanggapin kung ano man ang lumabas sa mga bibig nila, okay lang diba? sa'yo. Alam mo yung makakasalubong ko, hindi ko maganda sa TV. Alam mo yun? So, yan, syempre, kaya ako maganda sa personal dahil po yan sa Beauty Derm, kay Miss Ray. Kaya thank you so much, Sisi. At syempre, sa akin yung hair na napakaganda din, alam mo na. Den Salon lang yan. Yes. Den Salon sa Kamagong naman po yan, Makati, di ba? Ang ganda ng highlights, makapal, at 100% human hair po. Ayun na. Syempre, kay Mama Deden, thank you so much, Mama Deden. At syempre, last but not least, ang aking fat blocker. Inano ko na sa ito dati. Oo, nung uling natin interview. Actually, matakaw po talaga ako. Ayoko po mag-diet. Wala po sa vocabulary ko ang pagda-diet. Kasi meron naman talaga akong pananggalang. So, kahit po ano talagang kinakain ko. At kaya tignan nyo naman. Laban, push. Tama na, pe. Saan ito makakabibili? Sa akin lang. May page naman ako, yung Ines Veneracion. Meron ding page din po ito na Fat Blocker sa FB ko. So yun, magme-message lang po kayo doon. Kung gusto niyo pong umorder. Kung paano po ito inumin at yung effect po nito, message niyo lang po. I will tell you everything about it. Yan si Ines Veneracion, diba? Negosyante. Nakakatuwa, Ines. Maraming salamat, ha. Uy, thank you, babe. Talagang, alam mo lang tayo, magkaibigan tayo. Yes, thank you for having me again. Hindi ka pa Ines Veneracion. Oo, hindi pa ako Ines. Talagang magkasama na kami nito. Uy, pero happy din ako sa iyo, ha. Sa nangyayari sa career mo, iba ka talaga, Ramel Chica. Ikaw di ba? From dati, ano lang yan? Kemi lang yan. Mali ko na talaga siya. Hindi ko na talaga siya ma-reach. Pagtingin ko sa YouTube, ikaw na talaga. Iba din, the diba? highest level ka talaga. So, ang ilan mga kachika, Ines Veneracion, maraming salamat at patuloy mo lang ang pagiging mabait mo. Diyan ka talaga minamahal ng lahat ng mga nanonood at mga fans mo at minamahal ka na siya. Siyempre, thank you Lords for all the blessings. Maraming salamat. Siyempre, sa Jimmy7, maraming salamat. Sa lahat po ng bashers, maraming pong salamat. Bash na po ako ulit. Gusto ko yun. At sa lahat ng mga supporters ko at naniniwala sa akin hanggang ngayon, patuloy na naniniwala sa akin, taus-puso po ako nagpapasalamat
salamat sa inyong lahat. Ayan. So with that, mga kasika sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Yes, thank you.